Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos sa arawang ito. Salamat sa Diyos na naging dahilan kayo upang magkakaroon tayo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa Kanyang presensya sa pamamagitan ng panalangin. Ang inyong presensya dito ngayong umaga ay nagdudulot ng malaking kasiyahan sa aming mga puso dahil alam namin na sama-sama nating haharapin ang bagong araw na ito na puno ng pag-asa at mga pagpapala mula sa Diyos. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa pagkakataong ito na muli tayong makapagtitipon-tipon sa Kanyang pangalan. Salamat dahil binigyan niya tayo ng bagong pag-asa sa umaga na ito. Salamat dahil sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at habag na patuloy na bumabagabag sa aming mga buhay. Salamat dahil sa bawat hininga na aming ginagawa, sa bawat tibok ng aming mga puso, sa bawat pagkakataong nagiging dahilan niya upang maging buhay pa tayo sa arawang ito. Salamat dahil hindi niya tayo iniwan sa dilim ng kagabihan, kundi nagbigay ng liwanag ng bagong simula. Salamat dahil ang Kanyang mga pagmamahal ay hindi nauubusan tuwing umaga, at ang Kanyang katapatan ay tulad ng umaga na laging nagsisilbing paalala sa amin na Siya ay maaasahan namin sa lahat ng panahon. Sa araw na ito, nais nating pag-usapan ang napakahalagang paksa na tungkol sa pagbabago at panibagong buhay na maaari nating maranasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang paksang ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng aming mga gawi o ugali, kundi tungkol sa malalim na pagbabago ng aming mga puso, ng aming mga isipan at ng aming buong pagkatao. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng panibagong pag-asa, panibagong direksyon at panibagong lakas na magmumula sa Diyos na Siyang nagbibigay ng lahat ng mga bagay na kailangan natin upang maging matagumpay sa buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang pangmadali ang pagbabago, kundi isang permanenteng pagbabago na magdadala sa atin tungo sa mas mataas na antas ng pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang aming bersong gabay para sa araw na ito ay matatagpuan sa aklat ng 2 Corinthians, Kabanata 5, talutod 17, na nagsasabing, "Kaya't kung sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nakaraan na. Narito, ang lahat ay naging bago." Diyang taludtod na ito ay nagpapakita sa atin ng kahangahangang katotohanan na kapag tayo ay nasa kay Kristo Jesus, tayo ay nagiging ganap na bagong tao. Hindi lamang na bago ang aming mga gawi, kundi ang aming buong pagkakakilanlan ay nabago na. Ang mga dating kasalanan, ang mga dating kamalian, ang mga dating pagkakamali ay lahat ay nagiging bahagi na ng nakaraan at ngayon ay may bagong buhay tayo na puno ng mga pagkakataong magkaroon ng mas mataas na pamumuhay. Ang salitang bagong nilalang dito sa orihinal na wikang Griego ay nangangahulugang ganap na pagkakalikha mula sa wala, tulad ng pagkakalikha ng Diyos sa mundo noong una. Ngayon, nais kong anyayahan kayong lahat na makipag-ugnayan sa aming panalangin sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba, pagbabahagi ng inyong mga testimonya tungkol sa mga pagbabagong naranasan ninyo sa inyong mga buhay at pakikipag-ugnayan sa aming komunidad na ito na nagkakaisa sa pananampalataya. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang hindi kayo makakaligtaan sa mga susunod naming mga panalangin at mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang inyong pakikilahok ay napakahalaga sa amin dahil ito ay nagpapakita na tayo ay isang pamilya sa pananampalataya na handang suportahan ng isa't isa sa aming paglalakbay tungo sa Diyos. Magkakaroon din tayo ng mga espesyal na mga panalangin sa mga susunod na araw na magkakaroon ng mga partikular na tema na makakatulong sa inyong spiritual growth. Habang nagsisimula na tayo sa aming panalangin, nais kong sabihin sa inyo na ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap lamang,
kundi ito ay isang proseso na nangangailangan ng aming patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos, ng aming patuloy na pag-aaral ng Kanyang salita, at ng aming patuloy na pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ang pagbabagong ito ay nagsisimula sa loob ng aming mga puso, kung saan ang Espiritu Santo ay gumagawa upang palitan ang aming mga maling pag-iisip, ang aming mga maling hangarin, at ang aming mga maling gawi ng mga bagay na nakatuon sa Diyos. Kaya't magkakaroon tayo ng masayang pag-uusap sa Diyos ngayong umaga na magdadala sa atin sa mas malapit na relasyon sa Kanya. Makapangyarihang Diyos, Amang sagrado at banal, lumapit kami sa inyong presensya sa umaga na ito na may malaking paggalang at pagkakatakot sa inyong kabanalan. Kayo po ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang Diyos na walang simula at walang katapusan. Kayo po ang lumalang sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan lamang ng inyong salita, at ang nagpapanatili sa lahat ng mga nilalang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong kamay. Kami po ay mga hindi karapat-dapat na mga nilalang, ngunit sa pamamagitan ng inyong walang hanggang pagmamahal at habag, binigyan ninyo po kami ng karapatang maging inyong mga anak. Salamat po dahil hindi ninyo kami hinahayaang manatili sa aming mga kasalanan, kundi patuloy ninyong inanyayahan kami na lumapit sa inyo upang makatanggap ng kapatawaran at ng panibagong buhay. Nandito po kami sa harapan ninyo ngayong umaga na may mga pusong puno ng pasasalamat dahil sa lahat ng mga pagpapala na ninyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po dahil sa gabi na nakaraang ito, binigyan ninyo po kami ng mapayapang pagtulog na nagbigay ng lakas sa aming mga katawan upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Salamat po dahil sa bawat miyembro ng aming mga pamilya na inyong pinrotektahan habang natutulog kami, sa bawat hinahangang hangin na nagbibigay ng buhay sa amin, sa bawat pagkakaroong na nagbibigay ng proteksyon sa amin mula sa mga panganib na maaaring dumarating sa amin. Salamat po dahil ang inyong mga mata ay hindi natutulog at hindi nangingitid, kaya't palagi kaming nasa ilalim ng inyong pangangalaga. Salamat po dahil sa umaga na ito binigyan ninyo po kami ng mga bagong pagkakataon, mga bagong pag-asa at mga bagong direksyon na magdadala sa amin sa mas mataas na antas ng pamumuhay na ayon sa inyong kalooban. Aming kinikilala, Panginoong Diyos, na kayo po ay narito sa gitna namin ngayong umaga na ito. Hindi po kayo malayong Diyos na hindi nakakaabot sa amin, kundi kayo po ay malapit na Diyos na handang makipagtulungan sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ang inyong Espiritu Santo po ay narito sa gitna namin, gumagabay sa amin sa lahat ng katotohanan, nagtuturong sa amin ng mga bagay na kailangan naming malaman, at nagbibigay sa amin ng lakas na kailangan namin upang maging matagumpay sa aming mga gawain. Aming kinikilala na walang imposible sa inyo, na lahat ng mga bagay ay posible sa taong sumasampalataya sa inyo, at na kayo po ay may kakayahang baguhin ang lahat ng mga sitwasyon na tila walang pag-asa na. Kayo po ang Diyos ng mga himala, ang Diyos ng mga bagong simula, at ang Diyos ng mga pagbabago na lampas sa aming pangunawa. Sa araw na ito, nais naming pag-usapan ng masusing ang tungkol sa pagbabago at panibagong buhay na maaari naming maranasan sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Ang pagbabagong ito ay nagsisimula sa malalim na pag-unawa na tayo ay mga nilalang na may pangangailangan ng pagbabago. Hindi tayo mga perpektong tao na hindi na nangangailangan ng mga adjustment sa aming mga buhay. Sa katunayan, lahat tayo ay may mga aspeto ng aming mga buhay na nangangailangan ng pagpapabuti, ng pagbabago at ng pag-improve upang maging mas malapit sa inyong mga hinahangad na pamumuhay para sa amin. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na mga aspeto ng aming mga buhay, tulad ng aming mga gawi, aming mga salita, o aming mga kilos, kundi ito ay higit pa sa lahat.
ay tungkol sa panloob na pagbabago na nangyayari sa aming mga puso, sa aming mga isipan at sa aming mga espiritu. Ang bersong aming ginagamit bilang pundasyon na matatagpuan sa 2 Corinthians 5:17 ay nagbibigay sa amin ng napakababaging pag-asa. Kapag sinasabi dito na kung sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang ibig sabihin nito ay hindi lamang nabago ang aming estado sa harapan ng Diyos, kundi nabago din ang aming buong pagkakakilanlan. Tayo ay hindi na ang mga taong dating tayo bago namin nakilala ang Diyos. Tayo ay mga ganap na bagong tao na may mga bagong layunin, mga bagong priority, mga bagong mga halaga at mga bagong direksyon sa buhay. Ang mga dating bagay ay nakaraan na, ay nangangahulugang lahat ng mga negatibong aspeto ng aming nakaraang buhay, ang mga kasalanan, ang mga pagkakamali, ang mga hindi tamang mga desisyon, ang mga relasyon na sumira sa amin, ang mga traumatikong karanasan na naging dahilan ng aming mga takot at mga insecurity, lahat ng mga iyon ay hindi na may kapangyarihan sa aming kasalukuyang buhay. Ngunit aming kinikilala, Panginoon, na kahit na mayroon kaming ganitong kahangahangang mga pangako, hindi pa rin madali ang proseso ng pagbabago. May mga pagkakataon na nararamdaman namin na umuulit lang ang mga dating mga pattern sa aming mga buhay. May mga pagkakataon na parang hindi namin ma-feel ang presence ninyo sa aming mga buhay. May mga pagkakataon na nagiging mahirap para sa amin na maniwala na talagang may pagbabago na nagaganap sa amin. May mga pagkakataon na nararamdaman namin na parang bumabalik na naman kami sa mga dating mga gawi, sa mga dating mga takot, sa mga dating mga insecurity, at sa mga dating mga hindi tamang mga desisyon. Sa mga pagkakataong iyon, kailangan namin ng inyong tulong upang maalala namin na ang pagbabago ay isang proseso, hindi isang pangyayaring nangyayari sa isang iglap lang. Kaya ngayong umaga na ito, nanalangin kami, Panginoong Diyos, na bigyan ninyo po kami ng lakas na kailangan namin upang patuloy na magpursigi sa aming paglalakbay ng pagbabago. Bigyan ninyo po kami ng tiyaga na kailangan namin upang hindi mapagod sa mga panahong tila walang nangyayaring pagbabago sa amin. Bigyan ninyo po kami ng pananampalataya na kailangan namin upang patuloy na maniwala na kayo po ay gumagawa sa aming mga buhay kahit na hindi namin nakikita ang mga resulta kaagad. Bigyan ninyo po kami ng pag-asa na kailangan namin upang hindi sumuko sa mga panahong napakahirap ng aming mga sitwasyon. Bigyan ninyo po kami ng pagmamahal na kailangan namin upang patuloy na magmahal sa mga taong nakakasama namin sa aming araw-araw na buhay. Lalo na sa mga panahong mahirap silang mahalin dahil sa kanilang mga ugali o mga ginagawa nila sa amin. Bigyan ninyo po kami ng karunungan na kailangan namin upang makagawa ng mga tamang desisyon sa lahat ng mga aspeto ng aming mga buhay, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga relasyon, sa aming mga pinansyal na mga usapin, sa aming mga kalusugan, at sa lahat ng mga bagay na bumubuo sa aming araw-araw na pamumuhay. Bigyan ninyo po kami ng discernment na kailangan namin upang makilala kung alin ang mga bagay na galing sa inyo at kung alin ang mga bagay na hindi galing sa inyo. Bigyan ninyo po kami ng sensitivity sa inyong Espiritu Santo upang maging aware kami sa mga pagkakataong gusto ninyong magsalita sa amin, upang maging responsive kami sa mga tawag ninyo sa aming mga buhay, at upang maging obedient kami sa mga instruction na ibinibigay ninyo sa amin. Nanalangin din kami na bigyan ninyo po kami ng courage na kailangan namin upang harapin ang mga takot na pumipigil sa amin na maging lahat ng mga bagay na gusto ninyong maging kami. May mga takot kaming na hindi kami sapat, na hindi kami worthy, na hindi kami capable, na hindi kami talented, na hindi kami intelligent, na hindi kami may kakayahang maging successful sa mga bagay na ginagawa namin.
May mga takot din kaming tungkol sa aming future, tungkol sa mga mangyayari sa amin sa mga darating na mga araw, tungkol sa mga responsibilidad na maaaring dumating sa amin at tungkol sa mga hamon na maaaring harapin namin. Nanalangin kami na gamutin ninyo ang mga takot na yon at palitan ninyo ng confidence na nagmumula sa pagkakaalam na kayo po ay kasama namin sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin. Ang inyong salita po ay nagsasabi sa amin sa Psalms 23 na bagaman ako ay lumakad sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang inyong tungkod at ang inyong pamalo ay nangagaliw sa akin. Salamat po dahil sa pangakong ito na hindi ninyo po kami iiwan mag-isa sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay. Ang inyong presensya po ay sapat na upang bigyan kami ng lakas na kailangan namin upang lumampas sa lahat ng mga hamon na dumarating sa amin. Sa Isaiah 41:10, sinasabi ninyo po, "Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang inyong Diyos. Palalaksin kita, tutulong ako sa iyo. Oo, sasaluhin kita ng aking matuwid na kanang kamay." Ang mga pangakong ito po ay nagbibigay sa amin ng malaking pag-asa at confidence na kayo po ay handang tumulong sa amin sa lahat ng mga pangangailangan namin. Sa Matthew 11:28-29, sinabi ninyo po, "Halina sa akin, kayong lahat na nabubuhat at may mabibigat na pasanin, at kayo ay aking papahingahin. Dalhin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at may mababang loob, at kayo ay makakahanap ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Salamat po dahil sa invitation na ito na lumapit sa inyo kapag may mga problema kami, kapag pagod na kami, kapag hindi na namin alam kung paano namin sosolusyunan ang mga sitwasyon namin. Hindi po kayo nagdedemand sa amin na maging perfect bago namin kayo malapitan. Hindi po kayo nangangailangan na maging strong muna kami bago namin kayo humingi ng tulong. Sa katunayan, kayo po ay mas gusto na lumapit kami sa inyo kahit na mahina pa kami, kahit na may mga problema pa kami, kahit na hindi pa namin nare-resolve ang lahat ng mga bagay sa aming mga buhay. Sa Romans 8:28-29, sinasabi ninyo po, "At alam namin na sa mga nagsisiibig sa Diyos ay lahat ng mga bagay ay nagiging mabuti sa kanila na mga tinawag ayon sa kaniyang layunin. Sapagkat ang mga dating nakilala niya ay dating itinalaga upang maging katulad ng larawan ng kaniyang anak." Salamat po sa pangakong ito na kahit na may mga negative na mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay, kayo po ay may kakayahang gawing positive ang mga iyon para sa aming sariling kapakanan. Hindi ibig sabihin nito na masaya kayo kapag may mga masakit na bagay na nangyayari sa amin. Ngunit ibig sabihin nito na kayo po ay may kapangyarihan na gumamit ng mga masakit na mga experience na iyon upang palakasin kami, upang matuto kami, at upang maging mas malapit kami sa inyo. Sa ganitong pag-unawa, nanalangin kami ngayong umaga na maging willing kami na sumunod sa mga proseso ng pagbabago na gusto ninyong mangyari sa aming mga buhay. Minsan ang mga prosesong iyon ay hindi comfortable. Minsan ang mga iyon ay nangangailangan na iwanan namin ang mga comfort zones namin. Minsan ang mga iyon ay nangangailangan na harapin namin ang mga aspect ng aming personalidad na hindi namin gusto. Minsan ang mga iyon ay nangangailangan na mag-forgive kami sa mga taong nanakit sa amin. Minsan ang mga iyon ay nangangailangan na humingi kami ng forgiveness sa mga taong nasaktan namin. Minsan ang mga iyon ay nangangailangan na baguhin namin ang mga priorities namin, ang mga goals namin, ang mga dreams namin upang maging aligned sa mga plano ninyo para sa amin.
Ngayong kami ay nasa kalagitnaan ng aming panalangin, nais naming mag-intercede para sa mga mahal namin sa buhay, sa mga miyembro ng aming mga pamilya na nangangailangan ng inyong tulong at intervention sa kanilang mga buhay. Nanalangin kami para sa aming mga asawa, na bigyan ninyo po sila ng lakas na kailangan nila upang maging mabuting mga partner sa amin. Nabigyan ninyo po sila ng karunungan sa lahat ng mga desisyon na ginagawa nila, na protektahan ninyo po sila sa lahat ng mga panganib na maaaring dumating sa kanila, at nabigyan ninyo po sila ng masayang at malusog na buhay. Nanalangin kami na kung may mga hindi pagkakaunawaan kami sa aming mga relasyon, bigyan ninyo po kami ng grace na mag-usap ng maayos, na magpatawaran at na magmahal ng walang kondisyon. Nanalangin kami na kung may mga stress sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo o sa kanilang mga personal na mga sitwasyon, bigyan ninyo po sila ng peace of mind at ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Para sa aming mga anak, nanalangin kami na bigyan ninyo po sila ng proteksyon sa lahat ng mga panganib na maaring makasalamuhan nila sa kanilang mga paaralan, sa kanilang mga friendship at sa lahat ng mga lugar na pinupuntahan nila. Bigyan ninyo po sila ng mga mabubuting mga kaibigan na mag-i-influence sa kanila sa positive na paraan. Bigyan ninyo po sila ng mga teacher na may malasakit sa kanila at na magagabay sa kanila hindi lamang sa academic na aspeto, kundi pati na rin sa character development. Nanalangin kami na kung may mga challenges sila sa kanilang mga pag-aaral, bigyan ninyo po sila ng focus, ng concentration at ng abilidad na ma-absorb ang mga lesson na ituturo sa kanila. Nanalangin kami na kung may mga behavioral issues sila, bigyan ninyo po kami ng wisdom bilang mga magulang na malaman kung paano namin sila ga-guide sa tamang direksyon nang hindi sila nasasaktan o nahuhurt. Para sa aming mga magulang na matatanda na, nanalangin kami na bigyan ninyo po sila ng mabuting kalusugan sa kanilang mga katawan. Nabigyan ninyo po sila ng lakas sa kanilang mga bone, sa kanilang mga muscle, sa kanilang mga organ, at sa lahat ng mga sistemang bumubuo sa kanilang mga katawan. Nanalangin kami na kung may mga sakit na silang nararamdaman, gumaling ninyo po ang mga iyon at bigyan ninyo po sila ng komportable na pamumuhay sa kanilang mga pagtanda. Nanalangin kami na bigyan ninyo po sila ng mga kasama na mag-aalaga sa kanila, na magbibigay ng atensyon sa kanila at na magpaparamdam sa kanila na mahal sila. Nanalangin din kami na kung panahon na po nakunin ninyo sila, bigyan ninyo po sila ng peaceful na transition at ng assurance na pupunta sila sa lugar na walang sakit, walang luha at walang kahirap-hirap. Sa aspeto ng kalusugan, nanalangin kami para sa lahat ng mga miyembro ng aming pamilya na may mga kondisyong medikal na kailangan ng healing. Nanalangin kami para sa mga may mga chronic illness tulad ng diabetes, hypertension, heart disease, kidney problems, liver problems at iba pang mga kondisyon na nangangailangan ng regular na medication at monitoring. Nanalangin kami na bigyan ninyo po ng wisdom ang mga doktor na nag-a-attend sa kanila, na magamit ninyo po ang mga doktor na yon bilang instrumento ng inyong healing power. Nanalangin kami na ang mga medication na iniinom nila ay maging effective at na hindi magkaroon ng mga negative side effects na makakapagpahirap sa kanila. Nanalangin kami para sa mga may mga kondisyong mental tulad ng depression, anxiety, PTSD at iba pang psychological challenges na nakakaapekto sa kanilang emotional at mental well-being. Nanalangin kami para sa mga miyembro ng aming pamilya na nangangailangan ng deliverance mula sa mga addiction, mula sa mga bad habits, mula sa mga destructive patterns sa kanilang mga buhay. Nanalangin kami para sa mga nahilig sa alcohol, sa droga, sa gambling, sa pornography at sa iba pang mga bagay na sumisira sa kanilang mga buhay at sa mga relasyon nila sa aming pamilya. Nanalangin kami na bigyan ninyo po sila ng strength na makawala sa mga addiction na yon,
Nabigyan ninyo po sila ng mga support system na makakatulong sa kanila sa kanilang recovery. At nabigyan ninyo po kami ng patience at ng wisdom na malaman kung paano namin sila matutulungan nang hindi namin sila masasaktan o ma-alienate. Para sa mga specific na sitwasyon na kinakaharap ng aming pamilya, nanalangin kami para sa mga may problema sa trabaho, sa mga nawalan ng trabaho, sa mga naghahanap ng mas mabuting opportunities sa kanilang career. Nanalangin kami na bigyan ninyo po sila ng mga doorway na magbubukas para sa kanila. Nabigyan ninyo po sila ng mga koneksyon sa mga tamang tao na makakatulong sa kanila. At nabigyan ninyo po sila ng skill at ng qualifications na kailangan nila upang maging successful sa kanilang mga chosen fields. Nanalangin kami para sa mga may mga business na nahihirapan. Nabigyan ninyo po ng mga strategies na makakatulong sa kanilang mga business na maging profitable, na protektahan ninyo po ang kanilang mga investment at nabigyan ninyo po sila ng mga customer na magiging loyal sa kanilang mga produkto at serbisyo. Nanalangin kami para sa mga may mga legal issues, mga court cases, mga problema sa mga dokumentos, mga issues sa mga property, at iba pang mga legal concerns na nagdudulot ng stress sa kanila. Nanalangin kami na bigyan ninyo po ng wisdom ang mga lawyer na tumutulong sa kanila, na bigyan ninyo po ng justice ang mga judge na magde-decide sa kanilang mga cases, at na mabilis na ma-resolve ang mga issues na iyon sa paraan na makakabuti sa kanilang mga sitwasyon. Nanalangin din kami para sa mga may mga relational problems, mga conflicts sa kanilang mga marriage, mga hindi pagkakaunawaan sa mga kapatid, mga issues sa mga in-laws, at iba pang mga relationship challenges na nakakaapekto sa peace sa aming mga tahanan. Para sa aming bansa, nanalangin kami na bigyan ninyo po ng wisdom ang aming mga leader sa lahat ng level ng government, mula sa aming presidente, sa mga senador, sa mga congressman, sa mga governor, sa mga mayor, hanggang sa mga barangay captain. Nanalangin kami na kung may mga corrupt practices na nangyayari sa government, ilantad ninyo po ang mga iyon at bigyan ninyo po ng justice ang mga taong naapektuhan ng corruption na iyon. Nanalangin kami para sa aming ekonomiya na maging stable ito, na magkaroon ng mga job opportunities para sa mga Pilipino, na bumaba ang presyo ng mga basic commodities at na maging accessible ang mga serbisyong panlipunan tulad ng healthcare at education sa lahat ng mga Pilipino. Nanalangin din kami para sa security ng aming bansa, na protektahan ninyo po kami mula sa mga terorista, mula sa mga kriminal, at mula sa lahat ng mga elemento na gusto gumawa ng kasamaan sa aming lipunan. Para sa aming mga pastors, sa mga church leaders, sa mga missionary, at sa lahat ng mga taong nagsiserve sa ministry, nanalangin kami na bigyan ninyo po sila ng lakas na kailangan nila sa kanilang mga ministeryo, na protektahan ninyo po sila mula sa mga attack ng kalaban, na bigyan ninyo po sila ng fresh na mga revelasyon mula sa inyong salita na ma-share nila sa mga tao, at nabigyan ninyo po sila ng mga resource na kailangan nila upang maging effective sa kanilang mga calling. Nanalangin din kami na magkaroon pa ng mas maraming mga tao na mag-respond sa call ninyo, na mag-serve sa ministry, na magkaroon pa ng mas maraming mga church, na magtayo sa mga lugar na walang church, at na magkaroon pa ng mas maraming mga programs na makakatulong sa spiritual growth ng mga believers. Para sa mga hindi pa converted, para sa mga kaibigan namin, mga kapamilya namin, mga katrabaho namin na hindi pa nakakakilala sa inyo, nanalangin kami na bigyan ninyo po sila ng mga opportunity na makakita ng inyong love sa pamamagitan ng aming mga buhay, sa pamamagitan ng aming mga ginagawa, sa pamamagitan ng aming mga salita. Nanalangin kami na bigyan ninyo po kami ng mga pagkakataon na ma-share namin ang gospel sa kanila sa natural na paraan na hindi sila ma-offend o mapipilitan.
Nanalangin kami na gumawa ninyo po ng mga circumstances sa kanilang mga buhay na magdudulot sa kanila ng realization na kailangan nila ng Diyos. Pero hindi po namin hinihiling na magpahirap kayo sa kanila, kundi na maging open lang ang kanilang mga puso sa inyong love. Para sa aming community na ito, sa mga nakikinig sa aming mga panalangin, nanalangin kami na magkaroon pa ng mas maraming mga tao na ma-reach namin, na magkaroon pa ng mas maraming mga testimonies ng healing, ng breakthrough, ng provision, ng restoration na ma-share namin sa aming channel. Nanalangin kami na gawing blessing ninyo po ang mga content na ginagawa namin upang makatulong sa spiritual growth ng mga taong nanonood, na magkaroon sila ng mas malapit na relationship sa inyo at na maging instrumental ang mga panalangin na ito sa mga miracle na gagawin ninyo po sa kanilang mga buhay. Ngayon, Panginoong Diyos, nais naming mag-focus sa mga practical na pangangailangan ng aming mga buhay, lalo na sa mga aspects ng provision at ng trabaho. Kinikilala namin po na kayo ang source ng lahat ng mga bagay na kailangan namin sa aming mga buhay. Hindi lang po kayo nagbibigay ng spiritual na mga blessing, kundi nagbibigay din po kayo ng material na mga pangangailangan namin upang mabuhay kami ng maayos sa mundong ito. Sa Matthew 6:22, sinasabi ninyo po na hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran niya, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Salamat po sa pangakong ito na kapag priority namin kayo sa aming mga buhay, aalalayan ninyo po kami sa lahat ng aming mga material na pangangailangan. Nanalangin kami ngayong umaga na tuloy-tuloy ninyong i-provide ang mga pangangailangan ng aming mga pamilya sa financial aspect. Bigyan ninyo po kami ng mga income stream na stable, na legal, na ethical, at na aligned sa inyong kalooban. Para sa mga may mga regular na trabaho, nanalangin kami na bigyan ninyo po sila ng job security, na wala silang dapat ipag-alala tungkol sa possibility na mawalan sila ng trabaho, na magkaroon sila ng mga promotion, ng mga increase sa sahod, ng mga bonus at ng mga benefits na makakatulong sa kanilang mga pamilya. Para sa mga may mga negosyo, nanalangin kami na palakasin ninyo po ang kanilang mga business, na bigyan ninyo po sila ng mga faithful customers, ng mga loyal clients, ng mga profitable deals, at ng mga business opportunities na magdadala sa kanila sa next level ng success. Nanalangin din kami na bigyan ninyo po kami ng wisdom sa paggamit ng mga pera na binibigay ninyo sa amin. Turuan ninyo po kami na maging wise stewards ng mga resource na ipinagkakatiwala ninyo sa amin. Bigyan ninyo po kami ng discipline na mag-save ng parte ng aming mga income para sa future, na mag-invest sa mga bagay na magpo-produce ng passive income para sa aming mga pamilya. Bigyan ninyo po kami ng generous heart na mag-share sa mga nangangailangan, na mag-give sa mga charitable institutions, na mag-support sa ministry, at na maging blessing sa mga taong dumadaang hirap sa aming paligid. Protektahan ninyo po kami mula sa mga scam, mula sa mga fraudulent investments, mula sa mga taong gustong manloko sa amin upang makuha ang aming mga pera. Bigyan ninyo po kami ng discernment na malaman kung alin ang mga legitimate na business opportunities at kung alin ang mga scheme lang na magdudulot ng pagkakalugi sa amin. Nanalangin din kami na kung may mga utang kami, bigyan ninyo po kami ng mga paraan na mabayaran namin ang mga iyon nang hindi nagiging burden sa aming mga pamilya. Bigyan ninyo po kami ng mga creative solutions sa aming financial challenges, ng mga unexpected blessings na magko-cover sa aming mga gastos, at ng mga opportunities na kikitain namin nang hindi nakakaapekto sa aming spiritual life. Sa Philippians 4:11, sinasabi ninyo po na at ang aming Diyos ay tutuparin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus.
Hawak po namin ang pangakong ito na hindi ninyo po kami pababayaan sa aming mga material na pangangailangan. Hindi po ibig sabihin na bibigyan ninyo po kami ng lahat ng mga bagay na gusto namin, pero ibig sabihin po na bibigyan ninyo kami ng lahat ng mga bagay na kailangan namin upang maging maayos ang aming pamumuhay at upang maging effective kami sa mga calling na binigay ninyo sa amin. Sa aspektong ito ng aming panalangin, narito na kami sa pinakamahalagang parte kung saan gusto naming mag-declare ng mga prophetic words base sa mga pangako ninyo sa inyong salita. Aming kinikilala na kayo po ay isang Diyos na nagsasalita at kapag nagsalita po kayo, ang mga salita ninyo ay may creative power na magkakatotoo ang mga bagay na sinasabi ninyo. Sa Genesis unang kabanata, nakita namin na sa pamamagitan lamang ng inyong mga salita, naging totoong mundo ang lahat ng mga bagay na nakikita namin ngayon. Kaya't ngayong umaga na ito, gusto naming mag-align sa mga salita ninyo at mag-declare ng mga katotohanan na base sa mga pangako ninyo. Sa araw na ito, dinedeclare namin na kayo po ay gumagawa ng mga bagong bagay sa aming mga buhay. Hindi na kami ang mga dating tao na takot, na walang direksyon, na walang pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, dinedeclare namin na kami ay mga bagong nilalang na puno ng pag-asa, puno ng faith, puno ng love, at puno ng power na nagmumula sa inyong Espiritu Santo na naninirahan sa amin. Dinedeclare namin na ang mga dating weakness namin ay nagiging strength sa pamamagitan ng inyong grace. Ang mga dating fear namin ay nagiging courage sa pamamagitan ng inyong love. Ang mga dating insecurities namin ay nagiging confidence sa pamamagitan ng inyong truth na nagsasabi sa amin kung sino talaga kami sa inyo. Base sa Jeremiah 29:11, dinedeclare namin na kayo po ay may mga plano para sa amin na mabuti, hindi masama, upang bigyan kami ng hinaharap at ng pag-asa. Dinedeclare namin na ang mga plano ninyo para sa aming mga buhay ay mas maganda kaysa sa mga plano na ginagawa namin para sa aming sarili. Dinedeclare namin na kayo po ay guiding kami sa tamang path, sa tamang timing, sa tamang mga desisyon na magdadala sa amin sa fulfillment ng mga purposes ninyo para sa aming mga buhay. Base sa Isaiah 55:11, dinedeclare namin na ang inyong salita na lumalabas sa inyong bibig ay hindi babalik sa inyo na walang nagawa, kundi gagawin nito ang mga bagay na gusto ninyong mangyari at magiging successful sa mga bagay na pinadala ninyo ito. Dinedeclare namin na ang mga prayers na ginagawa namin ngayong umaga na ito ay hindi basta-bastang mga salita lang, kundi mga powerful declarations na may authority at power na magbabago sa aming mga circumstances. Base sa Psalms 23 buong kabanata, dinedeclare namin na kayo po ang aming shepherd at dahil dyan, walang kuilangang hindi ma-provide sa amin. Dinedeclare namin na papahigain ninyo po kami sa mga luntiang pastulan ng spiritual growth, na dadalhin ninyo po kami sa mga mapayapang tubig ng inyong peace, na panunumbalik ninyo po ang aming mga kaluluwa kapag pagod na kami sa mga stress ng buhay. Dinedeclare namin na kahit nadadaan kami sa mga valley of shadow ng mga challenges, hindi kami matatakot dahil kasama po namin kayo at ang inyong presensya ang magbibigay ng lakas na kailangan namin. Base sa Romans 8:28, dinedeclare namin na walang makakahiwalay sa amin sa love ninyo, hindi tribulation, hindi distress, hindi persecution, hindi gutom, hindi kahubaran, hindi panganib, hindi tabak. Dinedeclare namin na sa lahat ng mga bagay na ito, mas than conquerors kami sa pamamagitan ng kanyang nagmahal sa amin. Dinedeclare namin na ang love ninyo para sa amin ay hindi dependent sa aming performance, sa aming mga ginagawa o sa aming mga circumstances, kundi ang love ninyo ay unconditional at walang hanggan. Base sa Ephesians 3:20, dinedeclare namin na kayo po ay may kakayahan na gawin ng mas higit pa kaysa sa lahat ng mga hiling namin o iniisip namin ayon sa power
na gumagawa sa amin. Dinedeclare namin na ang mga miracle na gagawin ninyo po sa aming mga buhay ay mas malaki kaysa sa mga inaasahan namin. Dinedeclare namin na ang mga breakthroughs na dadating sa amin ay lampas sa aming imagination at na magbibigay ng glory sa inyong pangalan. Base sa 2 Chronicles buong 7:14, dinedeclare namin na dahil nagpapakumbaba kami, nanalangin, hinahanap ang inyong mukha at tumalikod sa aming mga masamang daan, pakikinggan ninyo po kami mula sa langit, patatawarin ninyo ang aming mga kasalanan at pagagalingin ninyo ang aming lupain. Dinedeclare namin na ang pagbabalik loob namin sa inyo ay magdudulot ng restoration sa lahat ng mga area ng aming mga buhay na nasira ng kasalanan. Base sa Malaki 3:10, dinedeclare namin na dahil nagbibigay kami ng tithe at ng offering, bubuksan ninyo po ang mga bintana ng langit at ibibuhos ninyo ang mga pagpapala na hindi na namin makakayanan. Dinedeclare namin na sisiguraduhin ninyo po na ang mga investments namin ay magpo-prosper, na ang mga trabaho namin ay magbibigay ng sapat na income at na magkakaroon kami ng overflow na makakapagbahagi kami sa iba. Dinedeclare din namin na sa araw na ito, magkakaroon kami ng divine encounters na magbabago sa trajectory ng aming mga buhay. Dinedeclare namin na makakamit kami ng mga taong magbibigay ng opportunities sa amin, ng mga mentor na magtuturo sa amin, ng mga clients na magbibigay ng mga profitable deals sa amin. Dinedeclare namin na sa lahat ng mga lugar na pupuntahan namin ngayong araw, dadalhan namin ang inyong presensya at ang inyong blessing at na magiging instrumental kami sa pagpapakita ng inyong love sa mga taong makakasalamuha namin. Dinedeclare namin na ang aming identity ay hindi based sa mga nakamit namin, sa mga posisyon namin, sa mga possession namin, o sa mga recognition na natanggap namin mula sa mga tao. Ang aming identity ay based sa katotohanan na kami ay mga anak ninyo, na kami ay chosen, na kami ay beloved, na kami ay accepted sa beloved, na kami ay more than conquerors, na kami ay joint heirs with Christ, at na kami ay mga ambassador ni Kristo sa mundong ito. Dinedeclare namin na walang opinion ng tao, walang criticism, walang rejection, walang failure ang makakapagbago sa truth na ito tungkol sa aming identity sa inyo. Habang nagtatapos na ang aming panalangin ngayong umaga, nais naming ipahayag ulit ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyo, Panginoong Diyos. Dahil sa lahat ng mga bagay na ginawa ninyo para sa amin, sa mga ginagawa ninyo ngayon para sa amin, at sa mga gagawin ninyo pa para sa amin sa mga darating na mga araw. Salamat po dahil binigyan ninyo po kami ng opportunity na makausap kayo sa umaga na ito, na may express namin ang aming mga feelings, ang aming mga needs, ang aming mga dreams, at ang aming mga concerns sa harapan ninyo, na walang takot na makakahusga kami o marereject kami. Salamat po dahil sa prayer na ito, alam naming nabago na ang spiritual atmosphere sa aming mga buhay at sa mga buhay ng mga nakikinig sa amin. Salamat po dahil ang mga salita na na-speak namin ngayong umaga na base sa inyong salita ay may power na magbabago sa mga circumstances, na mag-o-open ng mga doorway, na magtatouch sa mga puso ng mga tao, at na magdadala ng mga miracle sa mga hindi inaasahang mga paraan. Salamat po dahil nagtitiwala kami na ang mga prayer requests na na-mention namin ngayon ay lahat ninyo pong narinig at nasa inyong perfect timing. Lahat ng mga iyon ay magiging answered sa mga paraan na magbibigay ng glory sa inyong pangalan. Sa mga susunod na oras ng araw na ito, consecrate po namin ang lahat ng mga activities namin sa inyo. Ang mga trabaho na gagawin namin, ang mga meetings na a-attendan namin, ang mga conversations na magkakaroon kami sa ibang mga tao, ang mga decisions na gagawin namin, ang mga purchases na bibilhin namin, ang mga lugar na pupuntahan namin, lahat po ng mga iyon ay ginagawa namin para sa glory ng inyong pangalan at para sa advancement ng inyong kingdom sa lupa.
Gabayan ninyo po kami sa lahat ng mga bagay na gagawin namin upang maging pleasing sa inyo ang aming mga lifestyle at maging testimony sa iba ng transformation na ginagawa ninyo po sa mga buhay ng mga sumusunod sa inyo. Nanalangin kami na patuloy ninyong paalalahanan kami sa buong araw na kayo po ay kasama namin, na hindi kami mag-isa sa mga challenges na haharapin namin, na kayo po ang source ng aming strength, ng aming wisdom, ng aming patience, ng aming love, at ng lahat ng mga qualities na kailangan namin upang maging effective ambassadors ninyo sa mundong ito. Kapag may mga temptations na darating, bigyan ninyo po kami ng strength na makawala sa mga iyon. Kapag may mga opportunities na mag-serve o magtuloy sa iba, bigyan ninyo po kami ng willing heart na mag-respond sa mga opportunities na iyon. Kapag may mga conflicts na lumalabas, bigyan ninyo po kami ng wisdom na maging peacemakers at na ma-resolve ang mga conflicts na iyon sa paraan na naglolokrokseng sa inyo. Nagko-commit kami sa harapan ninyo ngayong umaga na gagawin namin ang lahat ng makakaya namin upang mabuhay ayon sa mga principles na itinuro ninyo sa aming mga Biblia. Nagko-commit kami na magpapatuloy kami sa pag-read ng inyong salita, sa panalangin, sa fellowship sa ibang believers, sa pag-a-attend ng church services, sa pagsasabahagi ng gospel, at sa pagsasagawa ng mga good deeds na nagpapakita ng inyong karakter. Nagko-commit din kami na kapag may mga pagkakamali kami, agad kaming babalik sa inyo, hihingi ng forgiveness at magre-repent ng mga nagawa naming mali. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang mga panalangin na ito ay aming inihahandog sa inyo. Salamat po sa privilege na maging mga anak ninyo. Salamat po sa opportunity na makipag-usap sa inyo ng ganito ka-personal at ka-intimate. Salamat po sa assurance na ang mga prayer na ito ay narinig ninyo at nasa tamang panahon. Makikita namin ang mga sagot na nagmumula sa inyong mapagmahal na mga kamay. Bago kami matapos, gusto ko kayong anyayahan na mag-comment sa baba kung natulong sa inyo ang panalangin na ito. I-share ninyo ang mga testimonies ninyo tungkol sa mga pagbabago na nangyari sa inyong buhay simula nung nagsimula kayong mag-participate sa mga panalangin ito. Mag-subscribe din sa channel namin para sa mga upcoming prayer sessions na magkakaroon ng mga specific topics na makakatulong sa inyong spiritual growth. Maging bahagi ng growing community namin na nag-e-encourage at nagsusupport sa isa't isa sa aming faith journey. Ipaalala ko rin sa inyong lahat na ang pagbabago ay isang proseso na hindi nangyayari overnight. Pero sa patuloy ninyong pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa faithful ninyong pagsunod sa Kanyang mga utos, makikita ninyo ang gradual pero steady na transformation sa inyong mga buhay. Sa Kanyang pangalan, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos sa araw na ito at sa lahat ng mga araw na darating pa. Naway maging gabay ninyo ang Kanyang Espiritu Santo sa lahat ng mga desisyon na gagawin ninyo. Naway maranasan ninyo ang Kanyang love, ang Kanyang peace, ang Kanyang joy at ang Kanyang prosperity sa lahat ng mga aspeto ng inyong mga buhay. Amen.